Nagbabalik ang unang balita, hinihinalang miyembro ng sindikatong nanloob sa ilang dental clinic at tanghalay din ng mga dentista arestado sa Biñan, Laguna. Marina may tinanggi ng suspect ang paratang. Darito ang report ni John Consulta. Matapos ang mahigit 3 buwan, na-aresto na ng Biñan Police si Richard Gamboa. Miyembro umano ng sindikatong nanloloob sa ilang dental clinic at nang aabuso sa mga dentista. Positibo siyang kinilala ng isang biktima sa Calamba. Nagpanggap daw si Gamboa na pasyente at kasamang isa pa. Nilockdown nila ang pinto ng clinic at nagdeklara ng hold up. She was again tied up and shoved in the bathroom. Tumama yung head niya. Nilagyan siya ng plastic bag sa ulo and tinutukan siya. Tapos ginawa nung suspect, nilakasan yung TV para hindi marinig yung sigaw niya. Matapos matangay ng mga suspect, sinubukan nilang palitan ng plaka at logo ng sasakyan para hindi na ito makilala. Pero gayon pa man, naging susi pa rin ito para malaman ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga loob at maaresto ang nasa likod ng krimen. May nakakita raw kasi sa sasakyang tinangay sa dental clinic at agad na pinagbigay alam sa Biñan Police. Nang arestuhin, nakulihan si Gamboa ng isang 9mm pistol, replica ng M16, mga uniforme ng PNP, tampered na plaka at mga paraphernalia na hinihinalang ginagamit umano sa pang-hold up. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi si Gamboa ng grupo ng loloob at ng aabuso ng mga dentista sa Metro Manila na napaulot na rin sa Rizal at Bulacan. Pero todo tanggi sa aligasyon si Gamboa. Hindi ko po alam yan, sir. Hindi ko po alam. Wala pong alam. Wala kang alam? Oo, sa akin lang po. Yung sasakyan lang po. Binenta lang po yung sasakyan na yan. Hindi rin natin mayaalis na baka itong mga suspect na ito ay maaari ding sila rin yung gumagawa dun sa mga kaso ng robberies sa mga dental clinic sa NCR. So, for the meantime, makikipag-coordinate din kami sa other units. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Kapatid ni Robin Padilla na si Royet nakalabas na ng kulungan. Ayon sa piskalya, nakalaya siya matapos magpiyansa sa kasong frustrated homicide na inihain laban sa kanya noon pang 1997. Iniatras naman ng Miss Royet ang reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Inaresto si Royet noong Lunes matapos ireklamo ng pambubugbog ng kanyang may bahay. Ang tiyahin ni Royet ang sumundo sa kanya sa Angeles District Jail sa Pampanga. Presyo ng baboy at ilang gulay sa Dagonoy Market bumaba. Hindi naman daw makapagtaas ng presyo ng manok ang mga tindera kahit mas mahal daw ngayon ang kuha nila mula sa mga supplier. May live report si Victoria Tulas. Victoria. Igan, magandang balita sa mga mamimili dahil bumaba ang presyo ng ilang bilihin sa Dagonoy Market dito sa Maynila. Pero ayon sa mga tindera, maaaring magmahal ang mga ito habang papalapit ang buwan ng Disyembre. Kumpara noong nakarang linggo, bumaba raw ang presyo ng ilang parte ng baboy sa Dagonoy Market. Mula 180 pesos kada kilo, 170 pesos na lang daw ang kilo ng kasim at pigi. Pero ang liempo nananatiling 180 pesos. Samantala, hindi raw gumagalaw ang presyo ng baka. Ang sirloin at laman ay 260 pesos pa rin habang 240 pesos kada kilo naman ang T-bone. Hindi naman makapagtaas ng bentahan ng mga tindera ng manok kahit na tumaas ng 2 piso ang singil sa kanila ng mga supplier. Minomonitor daw kasi ng Department of Trade and Industry ang kanilang mga presyo. Dahil dito, 130 pesos pa rin kada kilo ang whole chicken, breast at legs, habang 140 naman ang wings at drumstick. Maging ang presyo ng mga lamang dagat ay hindi nagmahal. Nananatiling 120 pesos kada kilo ang tulingan, habang 100 to 120 pesos naman ang alumahan. Ang galunggong ay 100 pesos kada kilo, ang pusit ay 120, ang tahong ay 50 pesos, ang tilapia ay 80 habang ang bangus ay 100 pesos pa rin kada kilo. Samantala, bumaba naman daw ang presyo ng ilang gulay. Ang Baguio beans mula 80 pesos kada kilo noong nakaraang linggo ay 65 pesos na lang. Ang sayote ay 20 pesos mula sa dating 30 pesos. Ang karot ay 40 pesos na lang mula sa 50 pesos. At ang bawang ay 70 to 80 pesos kada kilo na lang mula sa dating 100 pesos. Ang ibang gulay hindi raw gumagalaw ang presyo. Ang patatas ay 30 to 35 pesos pa rin. Ang kamatis ay 45. Sibuyas ay 60. Ang sitaw ay 10 pesos pa rin kada tali. Ang talong ay 60 at ang ampalaya ay 70.
Ayon sa ilang tindera, gustuin man nilang magtaas ng presyo ay hindi po pwede dahil higit natutumal ang kanilang bentahan. Lalo na ang ilang mamimili ay pinipiling magbawas na lang ng kanilang mga binibili. Hindi naman kami nakapagtaas dahil meron tayong sinusunod na price control. Ngayon, siyempre, mahirap ding ibenta kapag mataas na yung manok. Maangal yung mga buyer mo sa hirap ng buhay. Minsan hindi ako bumibili ng karne. Gulay na lang. Gulay din mahal din. At yan muna ang pinakasariwang balita mula dito sa Maynila. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat po live mula sa Maynila. Dahil sa matinding init ng panahon, isang van nagliyab sa Beijing, China. Kwento ng may-ari ng van, kusang nasunog ang kanyang sasakyan, ilang sandali lang matapos niya itong iwang nakaparada. Agad namang rumesponde ang mahigit 20 bumbero para apulahin ang apoy. Dumarami ang kaso ng self-ignition ng mga sasakyan sa Beijing mula nang magsimula ang summer season. Kaya naman para makaiwas sa ganitong insidente, pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista na ugaliing ipasuri ang kanilang mga sasakyan. Sa Amerika naman, US President Barack Obama masayang ipinagdiwang ang Independence Day sa White House. Kasama niyang nakisaya ang ilang sundalo at kani-kanilang pamilya. Bago magsimula ang kasiyahan, pinasalamatan muna ni Obama ang mga magigiting na sundalo. Inabot ng gabi ang kasiyahan at nagtapos sa isang magarbong fireworks display. Ito na ang ika-235 anibersaryo ng kalayaan ng Amerika. Mag-asawang Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge, naglaban sa Dragon Boat Race sa Canada. Bilang bahagi ng kanilang royal tour sa Canada, masayang nakilahok ang dalawa sa boat race. Umpisa pa lang ay naging mahigpit na ang kanilang laban. Pero sa huli, ang team ni William ang nagwagi. Pagkatapos ng karera, mahigpit na yakap naman ang ibinigay ni Kate sa kanyang mister na prinsipe. Pambato para sa pinakamalaking hamburger sa mundo ibinida sa California sa Amerika. Ang burger patty pa lang nito na mula sa giniling na baka, inabot ng 13 oras ang pagluluto. At hindi basta-basta ang bigat nito, kaya naman 9 na tao ang kailangan magtulong para ipatong ito sa higanteng bun. Tapos ay nilagyan na ito ng dressing at condiments. Ang resulta, isang dambuhalang burger na aabot sa 777 pounds ang bigat o 352 kilos. Sa ngayon, hinihintay pa ang certification ng Guinness para sa world record. Latest showbiz balita ay atin ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Recently ay umamin si Harry Potter star Daniel Radcliffe na masyado siyang naging dependent sa alcohol while filming the last installments ng sikat na movie franchise. Kwento ni Daniel, nagsimula raw ang kanyang alcohol issues during the filming ng 6th Harry Potter movie. Ang Half-Blood Prince, yan po ay noong 2009. Gusto raw kasi niyang maranasan ang lifestyle ng mga sikat pero sa huli ay na-realize naman daw niya na hindi ito bagay sa kanya. Kaya naman August of last year, tumigil na siya sa pag-inom ng alak. Samantala, Lady Gaga nakatakdang maging guest judge sa upcoming episode ng hit show na So You Think You Can Dance. Ayon sa executive producer ng dance reality show, ang pop diva ang magbibigay ng advice kung paano magiging creative at fabulous ang mga performer. Kaya naman napakahalaga raw ng kanyang magiging papel sa show. Nauna nang nag-guest mentor si Lady Gaga sa pinakahuling season ng American Idol. More showbiz news when I return. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makibalita tayo sa lagay ng trapiko mula kay Love Juver. Love. Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, unahin na po muna natin ang daloy ng trapiko dito sa area ng Rojas Boulevard sa Manila. Makikita ho natin ngayon, napakaayos pa rin po na magkabilang lane. Kayo man ho patungo ng Baclaran area, wala ho kayong poproblemahin. Lalo na po dun sa mga deboto na gustong dumaan dito sa may area sa Manila, sa Rojas Boulevard. Napakaganda pa rin ho. Yung kaliwang bahagi naman patungo ng port area, tuloy-tuloy pa rin po at walang kaproblema. Bandang EDSA Kamuning flyover, makikita ho natin mga kapuso ang magkabilang lane. Yung pong kanay patungo po ng Makati area,
napakabigat na po ng daloy ng trapiko niya na hanggang sa may EDSA Cubao na po ang kabigatan ng daloy ng trapiko. At ang kaliwang bahagi naman, patungo naman po ng Monumento at Norte. Naku, beautiful po ang inyong umaga pag kayo po ay nagbiyahe ngayon. Yung pong babang bahagi, General Santos Avenue, ayan, nakikijoin po sila sa bigat ng daloy ng trapiko po. Yan, makikita po natin yung kahabaan po. Yung daloy ng trapiko po ng General Santos Avenue, yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad at yung kaliwa patungo ng C6 Road. Pareho na pong napakabigat ng umaga ng ating mga motorista dyan. Ang McKinley Road naman, yung intersection ng McKinley Road at 26th Street, yung kaliwang patungo ng Bikutan at yung kanan patungo ng C5, wala pa naman masyadong problema. Tuloy-tuloy pa rin po ngayong umaga. Okay, makikita ho natin ngayon ang Kalaw, mga kapuso, doon sa itaas sa bahagi. Yan, yung pong nasa kaliwa, yung mga nakastop ngayong mga sasakyan. Magkabilang lane, wala rin hong problema. Yan. Makikuding tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin mo nag-iisang Reyna na kalsada. Lava de Ver! Malaman, John and Elro. Thanks. Happy morning. Balik sa Igan. Maraming salamat na patakirin namin mamaya SUV tumaob matapos sumampa sa Center Island sa Libis, Quezon City. Driver, sugatan. Isang bayan sa Israel nanganganib na mawala ng kuryente dahil sa pagdagsa ng mga jellyfish sa kanilang power plant. Abangan